Ipinapaalala sa atin ng buhay ang hindi maikakailang katotohanan na may mga taong dumarating at umaalis. Nakikilala natin ang iba, bumubuo tayo ng koneksyon, at kadalasan ay inuugat natin ang ating damdamin sa mga relasyong iyon. Ngunit paano kung ang mga koneksyong ito ay maputol? Paano natin haharapin ang bigat ng emosyon kapag ang isang tao ay hindi na bahagi ng ating buhay, o kapag napagtanto nating hindi naman pala nila kailanman ibinahagi ang parehong emosyonal na pamumuhunan na ibinigay natin? Maaaring itanong mo, paano ako titigil sa pag-aalala, o pwede ba akong makawala sa emosyonal na pagkakabit nang hindi nawawala ang isang bahagi ng aking sarili? Dito pumapasok ang Stoicism, lalo na ang karunungan ni Marcus Aurelius na nag-aalok sa atin ng malinaw na landas. Ang mga Stoic ay bihasa sa pag-unawa sa emosyon ng tao, hindi sa pag-iwas sa mga ito, kundi sa pagkatuto kung paano balansehin ang epekto ng damdamin sa ating buhay. Ang emotional detachment ay hindi nangangahulugang pagiging malamig o walang pakialam, kundi ang muling pagbawi ng kapangyarihang kumilos ng may linaw at panloob na kapayapaan. Sa artikulong ito, gagabayan kita sa 5 walang kupas na panuntunang Stoic kung paano humiwalay sa emosyonal na pagkakabit sa isang tao gamit ang karunungan ni Marcus Aurelius bilang ating gabay. Hindi lamang ito teorya, ito ay praktikal na payo na layuning baguhin ang paraan ng iyong pakikitungo sa iyong sarili at sa iba. Unang panuntunan, unawain ang kawalang permanente ng buhay. Ipinaalala sa atin ni Marcus Aurelius na lahat ng ating naririnig ay opinyon, hindi katotohanan. Lahat ng ating nakikita ay pananaw, hindi realidad. Pagdating sa emosyonal na pagkakabit, madalas tayong kumakapit sa sarili nating pananaw tungkol sa isang tao. Isang kwento na tayo mismo ang bumuo tungkol sa halaga nila sa ating buhay. Ngunit ang realidad ay pansamantala lamang ang lahat ng relasyon. Isang sandali ay malapit kayo, sa susunod ay nagkakahiwalay, maaring dahil sa distansya, kamatayan o unti-unting paglamig ng ugnayan. Umaalis ang mga tao. Maaring ito'y tunog malungkot, pero ito ang unang panuntunan ng mga Stoic sa paghihiwalay. Yakapin ang kawalang permanente. Kapag naunawaan mong walang koneksyon ang permanente, mas nagiging mulat ka sa kasalukuyan. Nasubukan mo na bang hawakan ang buhangin sa iyong palad habang nasa tabing dagat? Kapag mas mahigpit mong hinahawakan, mas mabilis itong dumudulas. Isa itong likas na batas ng buhay. Kapag mas sinisikap nating angkinin ang isang bagay o isang tao, mas mabilis silang nawawala. Sa sarili kong karanasan, mayroon akong pagkakaibigang tumagal ng higit sa 10 taon. Ibinahagi namin ang lahat, mga pangarap, takot, at mga usapang madaling araw. Ngunit sa pagdaan ng panahon, nagbago ang lahat. Gaano man ako lumaban, lalong lumayo ang distansya sa pagitan namin. Ang emosyonal na pamumuhunan na ibinuhos ko ay naging tanikala na lang na nagdudugtong sa akin sa isang taong hindi na rin naman nagbibigay ng parehong koneksyon. Hindi ko nakuha ang ginhawa hanggat hindi ko tinanggap na ang pagkakaibigan ay umabot na sa hangganan nito. Doon ko lang tuluyang naibaba ang bigat ng emosyon. Kung si Marcus Aurelius ang tatanungin, ito rin ang kanyang payo. Tanggapin mong matatapos ang mga bagay at mas kaunti ang magiging pagdurusa mo kapag dumating ang wakas. Ikalawang panuntunan, paghariin ang iyong emosyon sa pamamagitan ng makatuwirang pag-iisip. May likas tayong paniniwala na ang emosyon ang may kontrol sa atin. Kapag nasasaktan tayo, nalulungkot o nagagalit, mga reaksyong kusang dumarating, lalo na kapag emosyonal tayong nakatali sa isang tao. Pero narito ang masakit na katotohanan.
Ang emosyon ay hindi katotohanan. Mga produkto ito ng ating pag-iisip, paniniwala, at interpretasyon sa mga pangyayari. Matibay ang paniniwala ni Marcus Aurelius at ng mga Stoic sa prinsipyong ito, hindi tayo alipin ng ating emosyon. Ang emosyon natin ang dapat na alalay sa ating isipan. Itinuro ni Marcus Aurelius na ang isipan ang may kapangyarihan kung paano tayo tutugon sa mundo. Ikaw ay may kapangyarihan sa iyong isipan, hindi sa mga panlabas na pangyayari. Kapag naunawaan mo ito, matatagpuan mo ang tunay na lakas. Ang emosyonal na paghihiwalay ay nagsisimula sa pag-unawa na ang isipan mo ang may kakayahang pamahalaan ang iyong emosyonal na kalagayan. Ang iniisip mo tungkol sa isang tao ay maaaring lumikha ng unos ng damdamin o maaari rin nitong patahimikin ang bagyong iyon. Halimbawa, dumaraan ka sa isang hiwalayan. Basag na basag ang damdamin mo. Paulit-ulit mong iniisip ang mga naging usapan, sinisiyasat ang bawat detalye, tinatanong ang sarili, bakit ito nangyari? O paano nila nagawang mag-move on ng ganoon kadali? Ang sagot ng isang Stoic, ilayo mo ang atensyon mo sa emosyon at ituon ito sa katotohanan. Sa halip na hayaang sakupin ka ng nararamdaman mo, tanungin mo, ano ang totoo rito? Paano ko ito maiisip sa mas makatwirang paraan? Kailangan mong piliin ang mga pag-iisip na magpapalaya sa iyo mula sa emosyonal na paghihirap. Hindi yung magpapalalim pa rito. Isipin mo, kapag may nangyari, nakipagtalo ka sa mahal mo sa buhay, hindi ka pinansin o nabigo ka, ano ang unang ginagawa mo? Binibigyan mo ng kahulugan ang pangyayari. Pero hindi ang pangyayari mismo ang sanhi ng gulo sa damdamin, kundi ang paraan ng pagtingin mo rito. Isinulat ni Marcus Aurelius, ang kaluluwa ay kinukulayan ng kulay ng mga iniisip nito. Ibig sabihin, ang iyong emosyon ay direktang bunga ng iyong panloob na pag-uusap sa sarili. Isipin mong nagpadala ka ng taos-pusong mensahe sa isang taong mahalaga sa iyo, kaibigan, kasintahan, o kapamilya. Lumipas ang mga oras, wala pa ring tugon. Kaagad na gumagana ang isip mo. May nasabi ba akong mali? Galit ba sila? Wala ba talaga silang pakialam? Sa bawat minutong lumilipas, lumalala ang emosyon, unang kaba, kasunod ay inis, at marahil ay pangamba o galit. Ngunit ano ang totoo sa sitwasyon? Ang hindi nila pagsagot pa lamang. Lahat ng iniisip mo lampas doon ay purong haka-haka. Ang tugon ng isang Stoic, hamunin ang automatikong reaksyon sa pamamagitan ng makatwirang pag-iisip. Ano ba talaga ang mga katotohanan? Hindi pa sila tumutugon, iyan lang. Huwag hayaang kumawala ang emosyon sa kontrol. Huminto ka, kilalanin mo na ang nararamdaman mong kaba o pagtanggi ay hindi galing sa katotohanan, kundi sa mga naiisip mong senaryo. Ang payo ni Marcus Aurelius, tanungin mo ang sarili mong mga iniisip, huwag mong basta tanggapin ang mga ito bilang katotohanan. Naranasan ko mismo ang ganitong sitwasyon. May malapit akong kaibigan at may pinag-uusapan kaming mahalaga. Bigla siyang tumigil sa pag-reply. Noong una, hindi ko ito masyadong inisip, pero habang lumilipas ang oras, unti-unting gumapang ang pag-aalala. Galit ba siya sa akin? May nasabi ba akong mali? Pagsapit ng gabi, kumbinsido na akong guguho ang aming pagkakaibigan. Nagkalat ang emosyon, pag-aalala, pagkakasala, pagkabigo. Pero nang huminto ako't suriin kung ano talaga ang nangyayari, napagtanto ko ang isang mahalagang bagay. Wala pa talagang nangyayari. Abala lang pala siya. Nang mahinahon akong nag-reach out kinabukasan, normal lang ang kanyang tugon. Walang kaalam-alam sa bagyong emosyonal na pinagdadaanan ko. Sa isang bihirang sandali ng kaliwanagan, naalala ko ang mga salita ni Marcus Aurelius. Ituon mo ang pansin sa mga bagay na nasa loob ng iyong kontrol, ang iyong iniisip, ang iyong kilos,
hindi ang resulta o ang damdamin ng ibang tao. Sa muling pagtutok ng isipan, natututuhan mong pakawalan ang kaguluhang emosyonal. Kung binabasa mo pa ito hanggang ngayon, paki-like at mag-iwan ng komento sa ibaba ng isang senyales o pattern na napansin mo sa sarili mong mga relasyon. Maaring makatulong ang iyong pananaw sa iba upang matukoy ang katulad na mga sitwasyon at bumuo ng mas malusog na koneksyon. Ikatlong panuntunan, sanayin ang sarili sa negatibong paggunita. Sa unang tingin, maaring mukhang kakaiba o kahit salungat sa kaginhawaan ang pagsasanay sa negatibong paggunita. Bakit mo gugustuhing sadyang isipin ang pagkawala ng isang bagay o taong mahalaga sa iyo? Hindi ba't dagdag stress lang iyon? Pero ang totoo, ang stoic na pagsasanay na ito na itinataguyod ni Marcus Aurelius ay isa sa pinakamakapangyarihang kasangkapan upang matutong humiwalay sa emosyonal na pagkakabit. Hindi sa pamamagitan ng pagpapatigas ng puso, kundi sa pamamagitan ng paghahanda ng isipan sa mga hindi maiiwasang pagkawala sa buhay. Simple pero malalim ang ideya. Kapag iniisip mo na ang pinakamasamang maaring mangyari bago pa man ito maganap, nababawasan ang emosyonal na epekto nito kung sakaling mangyari nga ito. Hindi ito nangangahulugang magiging pesimistiko ka o palaging negatibo ang pananaw. Ibig sabihin lang nito ay tinuturuan mong tanggapin ang realidad kung ano ito, hindi kung ano ang gusto mong mangyari. Isinulat ni Marcus Aurelius, huwag mong gambalain ang sarili mo sa pag-iisip ng lahat ng problema sa buhay ng sabay-sabay. Sa halip, harapin ang bawat isa sa pagdating nito ng may kalmado at pagpipigil sa sarili. Sa kakanyahan ng negatibong paggunita ay bumubuo ng katatagan. Isipin mo ang isang taong malapit sa iyo, kasintahan, kaibigan o kapamilya. Isalarawan mo ang buhay mo kung wala na sila. Isipin mong hindi na sila bahagi ng iyong araw-araw. Anong pakiramdam? Hindi komportable? Masakit? Iyon mismo ang punto. Naniniwala ang mga Stoic na sa pagharap natin sa emosyonal na kirot ng pagkawala sa ating isipan, nababawasan ang kapangyarihan nitong wasakin tayo sa totoong buhay. Naalala ko ang panahong isinagawa ko ito noong pinag-iisipan ng matalik kong kaibigan na lumipat sa ibang bansa. Sa loob ng maraming taon, hindi kami mapaghiwalay at ang ideya na mapalayo siya ay labis kong kinatakutan. Pero sa halip na pigilan ang takot na iyon, niyakap ko ito. Araw-araw iniisip ko kung paano ang buhay kung wala siya. Paano ako gigising, makikihalubilo sa iba, at matutong maghanap ng kasiyahan sa mga bagong bagay. Kaya nang tuluyan na siyang umalis, hindi ako nabigla ng lungkot o pangungulila. Masakit pa rin, pero naihanda ko na ang sarili ko sa isipan. At malaking bagay ang naitulong nito. Isa pang mahalagang aspeto ng negatibong paggunita ay ang pagkilala na ang pagkawala ay natural na bahagi ng buhay. Lahat ng pinahahalagahan natin ay mawawala rin balang araw. Maaring sa pamamagitan ng paglayo, pagbabago o kamatayan. Hindi ito dapat ikatakot kundi yakapin. Dahil kapag tumigil tayong umasa sa permanensya, tumitigil din tayong umasta na parang karapat-dapat tayong hindi mawalan. At kapag nawala ang pakiramdam ng entitlement, nababawasan din ang takot nating mawalan. Tingnan natin ang mga relasyon. Halimbawa, karamihan sa atin kapag pumasok sa isang relasyon, iniisip na magtatagal ito habang buhay. Hindi natin inaasahan ang pagtatapos. Pero ang totoo, wala namang garantisadong mananatili. Sa halip na kumapit sa ilusyon ng walang hanggang samahan, ang pananaw ng Stoic ay pahalagahan mo kung anong meron ka ngayon sa kaalaman na magbabago rin ito balang araw. Ang pagbabagong ito sa pananaw ay labis na nakalalaya. Dati,
Nagkaroon ako ng isang relasyon kung saan palagi akong balisa sa posibilidad na ito'y matapos. Kinain ako ng takot sa pagkawala ng taong iyon. Pero nang simulan kong isagawa ang negatibong paggunita, unti-unti kong natigil ang labis na pagkontrol. Ika-4 na panuntunan. Ituon ang atensyon sa mga bagay na nasa iyong kontrol. Isa sa mga pangunahing turo ng Stoicism at isa rin sa mga pinakamakapangyarihang aral na maaari mong yakapin ay ito: may mga bagay kang kayang kontrolin at may mga bagay kang hindi kayang kontrolin. Pagdating sa emosyonal na paghihiwalay mula sa isang tao, napakahalaga ng pagkakaibang ito. Bakit? Dahil karamihan sa sakit na nararanasan natin sa mga relasyon ay nagmumula sa kagustuhan nating kontrolin ang mga bagay na hindi naman natin hawak. Sa kanyang meditations, paulit-ulit na binibigyang diin ni Marcus Aurelius ang pangangailangang ituon lamang ang pansin sa mga bagay na nasa loob ng ating kontrol, ang ating mga iniisip, kilos at mga tugon. Lahat ng iba pa, ang kilos ng ibang tao, ang mga resulta ng mga sitwasyon at ang paglipas ng panahon ay labas sa ating kapangyarihan. Habang mas sinusubukan mong kontrolin ang mga bagay na wala kang kapangyarihan sa, mas lalo kang magdurusa. Kaya't ang emosyonal na paghihiwalay ay hindi tungkol sa malamig na paglayo sa iba, kundi ang pagbibitaw sa attachment mo sa mga resulta na hindi mo maimpluwensyahan. Kapag malalim na ang emosyonal mong pagkakabit sa isang tao, kasintahan, kaibigan o kapamilya, natural lang na gustuhin mong impluwensyahan kung paano sila tumutugon sa'yo. Gusto mong mahalin kanila tulad ng pagmamahal mo sa kanila. Ngunit ang masakit na katotohanan ay ito: hindi mo kayang kontrolin ang damdamin ng ibang tao. Hindi mo sila mapipilit na mahalin ka, pahalagahan ka, o tratuhin ka ng naaayon sa nararapat. Ang tanging bagay na kaya mong kontrolin ay kung paano ka tutugon sa kanilang mga kilos. Subukan mong balikan ang isang pagkakataong pilit mong hinubog ang damdamin o ugali ng isang tao. Maaring ginawa mo ang lahat upang mahalin kanila o pinilit mong patunayan ang sarili mo sa isang kaibigan na tila hindi ka naman tunay na pinahahalagahan. Anong naramdaman mo? Marahil ay pagkabigo, pag-aalala, at pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan dahil sinusubukan mong habulin ang isang bagay na hindi mo kontrolado. Sa sarili kong karanasan, minsang napunta ako sa isang relasyon kung saan palagi kong pakiramdam ay ako lang ang nagpupursigi. Kahit anong effort ang gawin ko, pagplano ng mga date, pagpapadala ng maalagang mensahe, o pagiging emosyonal na bukas, parang palagi akong nauuna. Habang sila ay unti-unting lumalayo, lalo naman akong nagsusumikap. Paulit-ulit ang siklo ng pag-aalala at pagod dahil sinusubukan kong kontrolin ang nararamdaman nila para sa akin. Nang sa wakas ay niyakap ko ang prinsipyo ng Stoicism na ituon lamang ang sarili sa mga bagay na kaya kong kontrolin, ang aking kilos at pagpapahalaga sa sarili. Unti-unting nawala ang bigat ng anxiety. Napagtanto kong hindi ko sila mapipilit na mahalin ako ng mas higit, pero kaya kong piliin kung paano ako tutugon. At doon ko piniling pakawalan ang pagkakabit. Ang kaluwagan na nadama ko sa pagbitiw sa emosyonal na pasaning iyon ay napakalaki. Isa sa pinakanakalalayang bagay na maaari mong gawin para sa sarili mo ay ang yakapin ng emosyonal na autonomiya. Ang ideya na ang iyong kaligayahan, kapayapaan at emosyonal na katatagan ay hindi nakadepende sa kilos o damdamin ng iba. Kapag iniaasa mo sa ibang tao ang iyong emosyonal na kalagayan, ibinibigay mo sa kanila ang kapangyarihan mo. Para kang bilanggo ng kanilang ugali, emosyon, at mga desisyon. Isipin mong nasa isang pagkakaibigan ka kung saan pakiramdam mo ay palagi kang isinasantabi.
Hindi ka na pinaprioritize ng kaibigan mo gaya ng dati at nakakaramdam ka ng pagwawalang bahala. Masakit ito at baka paulit-ulit mong itanong sa sarili kung may nagawa kang mali o kung bakit sila lumayo. Pero ito ang susi. Ang ugali nila ay wala sa kontrol mo. Ang tanging bagay na nasa kapangyarihan mo ay kung paano mo ito tutugunan. Gugustuhin mo bang sayangin ang enerhiya mo sa paghabol sa isang taong hindi ka pinahahalagahan? O mas pipiliin mong ituon ito sa mga relasyong nagbibigay sa iyo ng saya at kaganapan? Kapag inililipat mo ang atensyon mo sa kung ano ang kaya mong kontrolin, ang sarili mong damdamin at kalagayan, muling bumabalik sa iyo ang kapangyarihan. Hindi mo na kailangan ng pag-apruba o atensyon ng iba para maramdamang buo ka. Sa halip, ikaw mismo ang bumubuo ng sarili mong emosyonal na balanse. Hindi nakadepende sa panlabas na pangyayari. Sa sarili kong buhay, may mga pagkakaibigang napagtanto kong masyado kong ibinibigay ang kapangyarihan sa kung paano ako tratuhin ng iba. Kapag malamig sila, pakiramdam ko'y wala akong halaga. Kapag mabait sila, saka lang ako nakakaramdam ng kabuluhan. Nakakapagod ang ganoong emosyonal na roller coaster. Pero nang sinimulan kong isabuhay ang prinsipyo ng Stoicism, sinadya kong itigil ang pagbatay ng sarili kong halaga sa kilos ng ibang tao. Inilaan ko ang oras sa pagpapalago ng sarili kong emosyonal na katatagan, hiwalay sa kanilang asal. Hindi ibig sabihin nito'y wala na akong pakialam. Ang ibig sabihin lang ay hindi ko na hinahayaang diktahan ng kilos ng iba ang aking panloob na kapayapaan. Ang tunay na layunin ng emosyonal na paghihiwalay ay hindi kawalang pakialam kundi pagtanggap na hindi natin makokontrol ang lahat, na ang buhay ay hindi tiyak at na kahit anong gawin natin, may mga bagay talagang lalampas sa ating kapangyarihan. Ang magagawa natin ay tanggapin ang mga bagay kung ano sila, hindi kung ano ang gusto nating maging sila. Isipin mong dumaraan ka sa isang hiwalayan. Pakiramdam mo'y nawawala ka, nasasaktan at natatangay ng emosyon. Paulit-ulit ang mga tanong. Paano kung ginawa ko ito ng iba? Bakit ito nangyari? Pwede pa bang ayusin? Natural lang ang mga tanong na ito, pero ang ugat ng mga ito ay ang kagustuhang baliktarin ang nangyari. Sa halip na pahirapan ang sarili sa mga paano kung, ang sagot ng Stoicism ay ito: tanggapin ang katotohanan. Isinulat ni Marcus Aurelius, ang hadlang sa pagkilos ay siyang nagtutulak sa pagkilos. Ang humahadlang ay siyang nagiging daan. Sa ibang salita, ang mga balakid sa ating daan ay hindi sagabal kundi oportunidad upang lumago. Kapag tinanggap mong may mga bagay sa labas ng iyong kontrol, titigil ka sa pagsasayang ng lakas sa pagbabago ng nakaraan o ibang tao at magsisimula kang tumuon sa pag-usad. Sa isa sa mga pinakamabigat na yugto ng buhay ko, naranasan kong mawala ng isang relasyong inakala kong matatag. Sa simula, nilamon ako ng pagnanais na maunawaan kung bakit ito nangyari at kung ano ang mali ko. Pero unti-unti kong natutunan, ang tanging daan tungo sa kapayapaan ay ang pagtanggap sa kung ano ang totoo, hindi kung ano ang gusto ko sanang nangyari. Hindi ko kayang baguhin ang nakaraan. Hindi ko kontrolado ang nararamdaman ng ibang tao. Pero kaya kong piliin kung paano ako tutugon sa pagkawala. At sa halip na kumapit sa kung ano ang wala na, niyakap ko ang kasalukuyan. At doon ko natagpuan ang lakas sa pagtanggap. Ikalimang panuntunan, magnilay sa mas malawak na larawan. Kapag masyado kang nasasadlak sa emosyon ng isang relasyon o mahirap na sitwasyon, madali kang mawalan ng perspektiba. Ang pilosopiyang Stoic, lalo na sa mga turo ni Marcus Aurelius, ay humihikayat sa atin na humakbang paatras at pagmasdan ang mas malawak na larawan ng buhay.
Madalas ipinaalala ni Aurelius na ang ating mga problema, takot, at hangarin ay panandalian lamang sa lawak ng panahon. Kapag niyakap mo ang ganitong mas malawak na pananaw, mas nagiging madali ang emosyonal na paghihiwalay. Tanungin mo ang iyong sarili ng mga mahahalagang tanong, gaya ng, mahalaga pa ba ang sakit na ito pagkalipas ng 5 taon? O tunay bang ang taong ito ang bumubuo ng buong pagkatao ko? Ang paglipat ng focus mula sa agarang emosyonal na kaguluhan patungo sa mas mataas na antas ng pagninilay ay tutulong sa iyo na maunawaan na karamihan sa iyong paghihirap ay nakaugat lamang sa panandaliang mga pangyayari. Ipinapaalala ng Stoicism na wala ni isang tao o pangyayari ang dapat magkaroon ng kapangyarihang ganito kalaki sa ating emosyonal na kapakanan. Kapag sobra kang nakakabit sa isang tao, madali mong gawing sila ang sentro ng iyong universo. Ang iyong kaligayahan at pagpapahalaga sa sarili ay maaring maikabit sa kanilang presensya o pagkawala sa iyong buhay. Ngunit kapag humakbang ka paatras at nakita ang mas malawak na larawan, maaalala mong ang buhay ay patuloy na nagbabago at ang mga relasyon, gaano man katindi, ay bahagi lamang ng iyong paglalakbay. Isa kang buo at kumpletong individual na may sariling landas at mga karanasan. Sa gitna ng isang hiwalayan o emosyonal na tunggalian, maaring mahirap unawain ang ganitong perspektiba. Ngunit ang pagninilay sa kabuuan ng iyong buhay ay makatutulong sa iyong maintindihan na nalampasan mo na ang mga bagyong emosyonal noon at patuloy na umikot ang mundo. Nagpatuloy ka, lumakas ka, naging mas matalino ka. Ito ang natural na daloy ng buhay. Sa sarili kong karanasan, minsan akong dumaan sa isang masakit na hiwalayan na tila katapusan ng mundo ko. Sa loob ng maraming linggo, nakatuon ang isipan ko sa nakaraan, pakiramdam ko'y nawalan ng kulay ang hinaharap. Pero sa paglipas ng panahon, pinayagan kong magnilay sa mas malawak na larawan ng buhay. Napagtanto kong ang taong iyon, kahit mahalaga, ay hindi ang bumubuo ng kabuuan ng aking buhay. Bahagi lang sila ng paglalakbay ko, hindi ang buong kwento. Nang i-zoom out ko ang perspektiba, nakita ko ang relasyon bilang isang kabanata lamang sa mas mahaba, mas makulay, at mas malalim na kwento. At doon ako nagsimulang makawala emosyonal. Ipinapaalala ng mga Stoic, lalo na ni Marcus Aurelius, ang panandalian ng lahat ng bagay, mga relasyon, damdamin, at mga sitwasyon. Lahat ng bagay sa buhay ay pansamantala. At ang tunay na mahalaga ay kung paano tayo tumutugon sa mga pagbabagong hindi natin maiiwasan. Sa pagninilay sa mas malaking larawan, nabubuo mo ang isang pakiramdam ng panloob na kapayapaan dahil alam mong magpapatuloy ang buhay kahit mawala ang mga bagay na kinakapitan mo ngayon. Ang ganitong perspektiba ay nagpapadali sa emosyonal na paghihiwalay, hindi dahil wala ka ng pakialam, kundi dahil naunawaan mong ang pagkakapit sa mga bagay na panandalian ay nagdudulot lamang ng sobrang pagdurusa. Ang emosyonal na paghihiwalay ay hindi pagiging manhid. Ito ay pag-unawa na ang buhay ay mas malaki kaysa sa isang tao, isang relasyon, o isang sandaling puno ng sakit. Kapag nakita mong ang iyong buhay ay isang malawak na sapot na magkakaugnay na karanasan, nakakawala ka mula sa makitid na pananaw na dulot ng labis na emosyonal na pagkakabit. Sa huli, ang emosyonal na paghihiwalay ay hindi pagtatanggi ng damdamin at hindi pagtalikod sa mundo. Ito ay ang pagbuo ng katatagan at paghawak sa sarili sa harap ng mga pagbabago ng buhay. Ang landas ng Stoicism ay hindi mabilis ang solusyon, kundi isang daan tungo sa panloob na kapayapaan. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa pagbabago, pagkatuto mula sa rasyonal na pag-iisip, at pagninilay sa mas malaking larawan ng buhay,
Matutuklasan mong ang emosyonal na paghihiwalay ay isang anyo ng sariling pagpapalaya. Kaya sa susunod na maramdaman mong mahigpit kang kumakapit sa isang tao o sitwasyon, tanungin mo ang sarili mo, ako ba ang may kontrol sa aking damdamin o sila ang may kontrol sa akin? Ang tunay na kalayaan sa emosyon ay naghihintay sa mga handang bumitaw.